So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel na naman. So ngayong araw na to guys, update lang tayo dun sa inahing baboy na hindi nagbuntis. Tapos 4 na buwan na nasayang, di ba? Tapos ito, hinintay natin na maglandi ulit. Na plano sana natin, igugona din na lang. Pero natuluyan na maglandi. So tara, silipin natin. So eto, isang patiner, ayan, pang December. At eto na nga guys, yung baboy na sinasabi natin. Eto ang plano talaga dito guys ay ganito, 4 na buwan. Eto pinay tapos 4 na buwan nagantay, halos 3 months 3 weeks, tapos hindi nanganak. Ayun, kasi akala buntis na kasi hindi naman naglalandi ulit, pero 3 months guys hindi naglalandi. At yung time na mga anak na sana hindi naman na nanganak. At eto na nga guys, ayan, pina-AI ito kahapon. Bago nga pala, 2 weeks ago is nagpurga tayo dito. Tapos nagbigay rin guys ng vitamin, multivitamins. At eto na nga guys, 3 days ago nag-start itong maglandi. At kahapon nga pinabulugan itong baboy na to. Kapag ganito guys, ang baboy ay naglalandi, dapat makikita natin sa kanila na halos minsan nananamlay o kaya walang ganang kumain. Okay lang yun. Mas magandang pabulugan guys yung baboy sa ika 4th days o 5th day ng paglalandi. At eto na nga, kahapon nga guys ay pinabulugan na itong baboy na to. Pina-AI pala. Yun na rin nag-AI dati ang nagsagawa ng pag-AI dito sa baboy na to. Kapag ganun guys, libre na yon. Ibig sabihin yung binaya dati dahil hindi na tuluyang magbuntis ang baboy, so good as active pa rin yung contract. Ibig sabihin guys, sa pag-AI ng mga baboy na katulad nito, kapag ang baboy guys ay hindi na tuluyang mabuntis, tapos binayaran nyo na sa yung taga para AI, is okay lang yon. Na hindi nyo nabayaran ulit. Basta mas maganda guys, habang nag-AI pa o bago pa nyo isagawa ang pag-AI o pagpapasampa sa baboy, magkaroon na kayo guys ng kasunduan na kapag hindi nabuntis, pwedeng ulitin ulit. Usually guys, yung mga para AI, para sampa, may-ari ng mga bore, is pumapayag sila sa ganun, usually hanggang 3 beses. Minsan pumapasok lang guys sa kontrata ay yung magdadagdag na lang kayo doon sa transportation cost, kasi syempre alam naman natin yung gasolina is mataas na, mahal yung presyo. So yun lang guys yung pwedeng idagdag. At kung hindi natuluyan sa pagbubuntis yung baboy, maaaring isagawa ulit yung pag-AI sa ikalawa o ikatlong beses. Basta hanggang usually 3 beses lang silang pumapayag kapag nag-AI sila ng baboy at hindi nga natuluyang magbuntis. Eto guys, masaya tayo kasi at least nakapaglandi na ulit etong baboy na to. At nagsimula na nga, eto na naman, isa na namang pakikipagsapalaran, isa na namang pag-aantay. Ang mga magbababoy talaga guys, talagang kailangan hindi sumusuko. Talagang tuloy-tuloy lang. Kasi sa pagbababoy, talagang makakaranas ka ng mga sitwasyong ganito. At sa karanasan mo, doon ka titibay, doon ka matututo, doon ka magiging matatag. Doon mo matututunan yung mga bagay na kailangan gawin. Sa pagbababoyan, kailangan mahaba yung pasensya mo. Kailangan maraming laman ang bulsa mo. Kasi sa panahon ngayon, hindi na biro guys ang pag-aalaga ng baboy.
Ibig kong sabihin ng mahaba ang laman ng bulsa mo o maraming laman ang bulsa mo, kasi alam naman natin sa pagkain pa lang sa baboy, pag maintain nito talagang medyo mahirap. Pero sa pag-iinahin guys, makakabawi ka dapat usually mga 10 baboy, 10 piglets pataas ang iaanak ng isang baboy para at least medyo makabawi po yung mga hog raiser. Mas maganda guys kung maganda yung presyuhan ng piglets kapag pumasok ng 4K, pero 3,000 to 3,500 okay na rin. Sulit na rin yung sa 4 na buwan na pag-aalaga. Okay na yon para sa mga hog raiser, para sa mga magbababoy. So sa ganitong sitwasyon guys, kapag yung baboy ay na nakatulad nito, is kailangan lang talaga bawas ng pakain. Sa unang araw guys ng pag-i-ay, pinasampahan nyo yung baboy, pwede wag nyo nang pakainin. Tapos the next day, konti-konti lang, hanggang sa ika-3 araw mag-normal na yung pakain sa baboy. Pero usually guys, kung halimbawa 3 kilos yung maintenance nyo sa baboy, sa regular na pakain nyo, sa inahing baboy, kapag ganito na bagong sampa pa lang is 1 month, i-reduce nyo guys yung pakain sa kanya. Pwede kayong mag 2 kilos na lang o 1.5 kilos, depende sa kung paano nyo pinapakain yung inyong alagang baboy before na magsagawa ng Importante kasi yun guys, base na rin sa mga nakakausap nating mga katropa at base na rin sa karanasan natin na usually nagiging mas maganda, mas marami yung inaanak ng baboy kapag ganun yung sitwasyon at hindi na nababawasan pa. Kasi sabi nila guys, yung masyadong maano na feeds kapag pinakain natin, masyadong mainit yun para sa katawan ng ating alaga. Hindi ko alam guys kung ano yung scientific study yun, pero base sa karanasan ng mga katropa natin, yun din talaga yung ina-advise nila at naipasa lang din sa atin. At doon naman sa ating karanasan is ganoon na rin yung ginawa natin at okay naman guys ang resulta. So maliban guys sa pagbawas-bawas sa pagkain sa baboy, so kung ano yung normal natin na ginagawa sa kanya, ganun lang din, paglilinis ng kulungan, tamang maintenance, on time na pagkain. Pwede tayong magpakain umaga at hapon sa mga inahing baboy na katulad nito. Usually guys, ang practice ng mga hog raiser is umaga at hapon lang talaga pinapakain ng inahing baboy. Meron namang iba 3 beses, pero mas marami ang gumagawa ng sa umaga at saka sa hapon lang. Yun na talaga yung naging practice ng mga katropa nating mga magbababoy. So eto guys, kapag natuluyan na talagang mabuntis to, malalaman natin guys, since kahapon ito pinabulugan, pinay-AI. So mag-aantay tayo guys ng mga ilang araw, mga 19 days o hanggang 21 days para malaman natin kung maglalandi ba ulit itong baboy na to. Kapag hindi na naglandi guys, ibig sabihin yon okay, ayos ang pag-AI na to. At kailangan lang sinabihan na rin natin guys yung na tumitingin dito sa alagang baboy na to, nabawasan din talaga yung pakain. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit naging hindi successful yung pagpupuntis is yung sa dami ng pinapakain sa inahing baboy, lalong-lalo na napapakain sa time ng pagbubulog. So ito nga guys, maga pa rin ng konti yung ari ng baboy, ibig sabihin nasa time frame pa rin siya ng paglalandi, nasa ano pa rin siya guys ng paglalandi. Pero ito, since napabulugan na kahapon, okay na, happy na, masaya na tayo guys. So mga katropa, yan po yung update dito sa babuyan at yun na nga, napabulugan na. So kayo, ano na ang sitwasyon dyan sa mga lugar ninyo? Doon sa mga katropa natin na matataas ang presyo, talaga namang tuwang-tuwa na. Dito sa Bicol medyo ayos-ayos na, at least tumataas na yung presyo guys ng patiner, nagiging 145, 150 na. So happy na yung ibang mga hog raiser, pero sa atin talaga dapat pumasok yan sa 170 para masiguro natin na yung mga katropa natin hindi nag-aalinlangan, hindi nag-aalangan na kikita ba sila. Sa 170 at least sure ball na talagang meron at merong kikitain kahit o paano yung mga hog raiser. So maraming salamat guys sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan at istorya tungkol sa negosyo ng pagbababoyan dito pa rin sa Kabadong Ako YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.
Ganda ng baka, ano. Siguro ilang kilo na yun, ano. Ito siguro yung mga 135,000 na kapag binenta, ano. Pinakamababa niyan 80,000. Ang ganda. Talagang ano. Hindi yan manunuwag.